Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Bago tayo magsimula, tayo po muna ay sandaling manalangin. Amen. Magandang araw mga bata. Ako si Teacher J. Martipino Saavedra, pero maaari niyo po akong tawaging Teacher JM o Teacher Saavedra. Maliwanag po ba? Magaling. Bago tayo dumako sa ating talakayan, nais kong munang malaman kung ilan ang liban ngayong araw na ito. Samantha, ilan ang liban ngayong araw na ito sa babae? Ayan, so meron tayong 2 liban ngayong araw na ito mula sa babae. Antonio, maaari mo bang sabihin sa akin kung ilan ang liban ngayong araw na ito sa lalaki? Magaling, walang liban ngayong araw na ito mula sa mga lalaki. Ating itong palakpakan. Bago tayo dumako sa panibago nating aralin mga bata, tayo po muna ay magbalik-aral. Sa mga nagdaan nating aralin mga bata, pinag-aralan natin kung paano nga ba na isasagawa ang pagluluto. Ayan, so ano nga ba ang unang hakbang sa pagluluto mga bata? Magaling mga bata, so inihahanda natin mga bata ang mga sangkap at lutong panggamit. Ano kaya mga bata ang pangalawang hakbang? Magaling so sinusunod natin ang alituntunin, pangkalusugan at pangkaligtasan. Ano kaya naman mga bata ang pangatlong hakbang? Ayan, so inihahanda at isinasaayos natin ang lutong natapos na natin upang maging presentable at kaakit-akit na kainin. Kung ganun mga bata, may natutunan ba kayo sa ating mga inaral nito mga nagdaang aralin? Magaling! So palakpakan natin mga bata ang ating sarili. Ayan, so bago tayo dumako sa ating aralin mga bata, meron munang ipapakitang larawan sa inyo si Teacher JM. Nakikita niyo ba mga bata ang nasa larawan? Magaling! Ang pangalan niya ay si Emak! Ngayon mga bata, ano ang gusto niyong malaman tungkol sa batang si Emak? Alam niyo ba mga bata na si Emak ay lumaki sa payak at tahimik na baryo. Siya ay masipag, mapagmahal, maalaga at higit sa lahat, mapagkumbaba at napakabait na bata. Ngayon mga bata, nasaksihan na natin siya sa kanyang pag-uugali at kanyang pamumuhay. Ngayon, mas kilalanin natin siya sa kanyang maikling kwento na pinamagatang ang pangarap ni Emak. Handa na ba kayong makinig mga bata? Magaling! Ngayon, simulan na natin. Naunawaan niyo ba mga bata ang ating binasa ngayong araw na ito? Magaling! Ngayon, ating pag-aaralan ang pagkakaiba ng malikhaing proyekto gamit ang kahoy, metal at kawayan. Ngayon, balikan natin ang kwentong ating binasa kanina. Ano kayang materyales ang ginamit ni Emak sa pagbuo o paggawa ng sandok at basket? Magaling! Ito ay kawayan. Ano kayang materyales ang ginamit ni Emak sa pagbuo at paggawa ng upuan at lamesa? Magaling! Ito ay materyales na yari saan? Sa kahoy. Ano kayang materyales mga bata ang ginamit ni Emak sa paggawa ng ahas na eskultura? Magaling! Ito ay materyales na yari sa metal. Mahusay mga bata. Ayan, sino makakapagbigay ng 3 materyales na nabanggit sa kwento? Itaas po natin ang ating mga kamay. Ayan, tama. Ang 3 materyales na nabanggit sa kwento ay ang kawayan, kahoy at ang metal. Palakpakan po natin. Magaling! Para sa inyong aktibidad, makinig na mabuti, babasahin ko ang panuto. Tingnan ang mga larawan sa ibaba at tukuyin kung ang bagay na nasa larawan ay gawa sa kawayan, kahoy o metal. Isulat ang tamang sagot sa pisara. Naunawaan po ba? Magaling!
Para naman sa inyong pangkatang gawain, muli babasahin ko ang panuto. Makinig. Bumuo ng 3 grupo. Bawat grupo ay tatanggap ng isang puzzle na larawan na kailangan nilang buuin. Kapag nabuo na ang larawan, malalaman nila kung anong materyales ang napunta sa kanila. Kawayan, kahoy o metal. Pagkatapos, ipapaliwanag ng bawat grupo kung ano ang mga katangian at kung anong bagay ang maaaring malikha gamit ang materyales na ito. Maliwanag po ba? Ayan, so simulan na natin ang pangkatang gawain. Bilang isang mag-aaral, paano mo ginagamit ng maayos at ligtas ang mga bagay sa inyong tahanan at paaralan na gawa sa materyales na kawayan, kahoy at metal? Tama! Ang mga bagay na gawa sa kawayan, kahoy at metal ay mahalaga sa ating pang-araw-araw na gawain. Dapat natin itong gamitin ng wasto upang mapakinabangan ng matagal at maiwasan ang anumang kapahamakan. Kapag ginamit ng hindi tama, maaaring magdulot ito ng pinsala o pagkasira ng kagamitan. Maliwanag po ba? Mahusay mga bata! At ngayon, alam niyo na ang pagkakaiba-iba ng mga materyales na ating pinag-aralan ngayong araw. Ngayon, meron akong tanong. Ano-anong mga materyales ang pinag-aralan natin ngayong araw? Tama! Ito ay kawayan, kahoy at metal. Ngayon, anong materyales ang magaan, matibay, may mga guwang sa loob at karaniwang ginagamit sa paggawa ng basket, sandok at muebles? Tama! Ang materyales nito ay kawayan. Anong materyales ang matigas, solid, may natural na hibla at ginagamit sa paggawa ng mesa, upuan at pintuan? Tama, ito ay isang uri ng kahoy. Ano kayang materyales ang matigas, makintab, maaaring tunawin at muling hulmahin at ginagamit sa paggawa ng eskultura, kasangkapan at istruktura ng gusali? Tama, isang uri ng metal. Magaling mga bata! Para naman sa inyong panghuling gawain, makinig sa panuto. Tukuyin kung kawayan, kahoy o metal ang inilalarawan sa pangungusap. Isulat ang tamang sagot sapat lang. Maliwanag po ba? Magaling! Tayo'y magsimula na. Para naman sa inyong takdang aralin, babasahin ko ang panuto. Makinig. Lumikha ng isang souvenir gamit ang kawayan, kahoy o metal. Piliin ang materyales na nais mong gamitin at siguraduhin na ang iyong likha ay may saysay at maaaring gamitin. Maliwanag po ba? Ayan. So kung ganun mga bata, ito ang inyong takdang aralin. Muli, ako si Teacher J. Martipino Saavedra. Maraming salamat po.